Hello guys, this is Gorgeous Ruby at welcome to my channel, my succulent journey. Anong gagawin natin ngayon? Kasi nag-ikot po ako sa garden, sikat ng araw. Na-inspire ako na pumunta sa garden at ito ang nakita ko. Meron po ako dito tatlong Ruby Blast ba? Ruby Blast ba tawag dito? Ito po na medyo kailangan ng rehabilitation at I don't know. Pero itong mga ito kasi noon po kasing nakuha ko ito dahil nag-experiment nga ako, pinag-aaralan ko kasi narinig ko yung sinasabi huwag kagad didiligin, pero ako dinilig ko kaya overwater ko yata. Okay naman, ang maganda doon nagkaroon siya, tingnan niyo po, meron siya mga bagong mga maliliit na ang dami yung pops, diba? Ayun siya. Ganon silang lahat. So, ang gagawin natin dito, ito namang isang to, hindi siya meron siyang mga ilang pops ba itong nakita ko rin dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 little pops. Kaya ako binilang kasi alam ko hindi niyo makikita. Pero meron siyang, yung head niya ay okay pa. Napansin ko, meron siyang mga itim-itim dyan. Why? Kasi hindi ko siya na top dress. Tignan nyo po, marami siya pumis, okay, pero tignan nyo, yung pumis kasi po, lumilipad din siya eh. Oo, pagka malakas yung ulan, malakas yung patak ng ulan, dahil nag-ulan nga dito sa Pilipinas kasi hindi naman basta ulan lang, yung lakas po talaga nila umulan. Naigaganon, natitilamsikan ng ibang mga lupa. Nagaling din sa ibang mga pots din na hindi ko na top dress. Ba't ba top dress ang tawag? Hindi pa pwedeng top soil? O hindi pala top soil. Top rock? Hindi ko alam kung bakit top dress. Ano? Wala naman silang damit. Biro lang po. Tapos ito po yung isa pa, update ko lang po. Ito po yung itinanim ko ng last video. Ito po yun. Like as you can see guys. Tingnan nyo. Dahil hindi nga po siya na top dress, naanohan siya ng lupa. Naanohan siya ng lupa yung mga leaves niya dahil ayaw nila yun. Nagkaroon ng mga dark spots. Ayaw po kasi ng leaves ng succulents yun ng lupa talaga. So dapat talaga ay tinatop dress. So yun, ito yung red tips. Ang maganda dito, napatungan ko po siya ng river stones nga, maliliit. Sa ibang lugar po, mahal ito binibili. Pero napakamura lang po dito sa amin. Kasi nasa probinsya, maraming ilog. Kaya maraming nakukuhanan. At ito po yung gagawin natin. Ang gagawin ko po dito sa red tips na to ay hindi top dressing. Kung hindi, magbibihead ako, magpo-propagate ako. Kasi gusto kong i-try kung paano, gaano kabilis na mag-propagate. Kasi ang nakikita ko lang ay may mga bagong pops, pero hindi ko pa natatry na magparami nito through pops. So puputol po tayo. Tatry tayo.
Ayan po, project done this morning at gusto ko pong share sa inyo how to achieve great things in life. Parang yung mga succulents po natin na sinusubok natin kung ano yung mga pwedeng gawin sa kanila, try natin para kung ano yung mas makakabuti, ano yung mas makakabigay sa kanila ng strength, no? Sa buhay din po natin ganun eh. Kaya tinitignan natin sa una parang wala lang, hindi laging nagsasucceed, hindi laging magandang result, pero we keep on trying. May times po na talagang hindi tayo nadadalian sa buhay natin, pero akala natin mahirap. So, unang bagay para maka-achieve tayo, think about new things na hindi pa natin nagagawa. Kasi importante po sa atin na a-achieve pa tayo, no? Kahit na po anong age natin. Kung bata ka pa, you have to achieve a lot, diba? Kung medyo may edad naman na rin, you still have to achieve and you still have a lot of things to do. At hindi tayo titigil hanggat meron tayong hininga. Hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nakaka-achieve pa ng more pa, diba? Think about those beautiful things na pwede pa nating gawin, no? Pangalawa po doon is test and try. Subukan natin. Wala namang masama kung susubukan mo eh, diba? Kung ano man yung nasa isip mo, gawin mo. Wala namang masama doon. Walang masama doon. At yun yung mas maganda pa. Mag-succeed ka, praise God. Kung hindi ka mag-succeed, eh, thank God. Kasi you tried. At least you tried, no? Pero yung mga bagay na ginagawa natin, hindi yun nawawala ng kabuluhan. As long as ginagawa mo yon according to your purpose, according to God's will, at hindi mo ginagawa para manloko ng tao, hindi mo ginagawa yun para meron kang hindi magandang gawin sa buhay. Hindi yun. Kung hindi ginagawa mo yun kasi you want to explore and you want to be a better person, di ba? Try mo. Test mo yung sarili mo. Kung kaya mo, gawin mo. Kung fail, tuloy lang ang laban. Ganun lang. Number 3, pangatlo doon, ang pinaka-importante is trust God. Trust God. Pray for it. Pray natin, oh Lord, I want to achieve these things. Gusto ko marating ito. Just ask for His help. Totoo po yun. Hingi lang tayo ng tulong sa Panginoon. Kaya naman tayo tulungan ng Lord. Kung yun po ay kasama doon sa purpose natin sa buhay, it shall come to pass. It shall happen. Promise. Kasi pangako ng Lord yun eh. I know the plans I have for you. Plan to prosper you, not to harm you. Plan to give you hope and a future. So, kung meron po tayong plano sa buhay natin, meron tayong gusto, tiwala po natin. Dahil, ang sabi din yung sa Proverbs, chapter 3, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. So, kung ano man po yung gusto natin marating pa, meron ka pang ibubuga, kapatid. Meron ka pang ibubuga. Kaya mo pa yan. Dagdagan pa natin yung kaya natin gawin. Dagdagan pa natin yung mga magagawa pa natin. Itong katawan na ito, temple po ito ng Diyos eh. Tayong mga buhay natin, templo ito ng Panginoon. Ang sabi sa Haggai chapter 2 verse 9, the glory of this latter house will be greater than of the former. God is giving us new life every day because His faithfulness is new every morning. So that very life every day will help us to become greater, to become a better person. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo. Please do subscribe, like, and share, and click the bell button para po ma-notify kayo sa mga susunod pa nating video. Thank you po. God bless.